ABP Oras. Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dahil sa matinding init na sasabayan pa ng tigil pasada, sinuspindi na po ng Department of Education ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan ngayon. Kailan? Ngayon! Hanggang bukas. Inatasan po ang lahat ng pampublikong paaralan na patuloy na magdaos ng asynchronous classes at distance learning simula ngayon. Kailan? Ngayon hanggang bukas. Bakit mo ganito pa? Ano ere? Dusa! Pagdurusa! Ang naranasan ng maraming estudyante sa bansa dahil sa masikip at hindi sapat na ventilation sa mga paaralan sa nakalipas na mga araw, epekto ng mataas na heat index na inaasahang tatagal pa hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Sa NAIA, 2 sa 6 na cooling tower nito ang nasira. Naku po, inang Nanang ko po. nasabay pa ano. Kaya naranasan ang matinding init sa loob ng terminal na nagdulot ng discomfort sa mga pasahero at mga nagtatrabaho sa NAIA. Yun na nga. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo. Urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2. 2x2. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Nasaan kayo? Yun ang tanong. Yun. Nasaan kayo nitong weekend, nitong Sabado? Sabado at Linggo, particular nung Sabado. Particular nung Sabado, may record tayo na itala. Oo. Ang tindi ng record na yun. Ito raw po ang pinakamainit. Baka hindi pa ninyo hindi ninyo naramdaman o naramdaman nyo man sabi nyo siguro ganito rin naman itong mga nakakaraang araw. Naitala po ng Pag-asa. Ano nga kumbachero yung Pag-asa? Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ayan. Naitala po ng Pag-asa. Ano nga yung Pag-asa, kumbachero? Pag-asa. Ayan. Naitala po ng Pag-asa. Huwag na natin pahirapan na sarili natin dahil baka pawisan tayo sa init. Ang 38.8 degrees Celsius. Matindi. Hindi po ito heat index, ha? Hindi Yun po mismo yung temperatura. Actual temperature. Temperature. Pero ang heat index o yung pakiramdam ay umabot po ng 45 Sus Mariano ka, Indo. degrees Celsius.
Palagay ko yung sinasabi mo kung padcherong mala-impyerno, baka kung andun si Satanas, baka umalis. Baka umalis. Kung siya'y napunta doon sa paligid ng Naiya. Sa Naiya ho yan, naitala, yung pinakamainit na yan. Yan pala pinakamainit na sa kasaysayan. Sa kasaysayan. Ang huling naitala, nadikit dyan ay 38.6. Alam niyo ho kung kailan? Matagal na siguro. Kailan ba? Mayo 17, kumpachero. May 17. May 17. May 17 lang. Noong 1915. May 17, 1915 pa. Oo. Sus Mariano kain doon. Oo. Pero meron din daw naitala noong May 29, 2021. So May pala talaga ang naitatalang pinakamainit. Pero nabura yun ng Abril. Abril pa lang ngayon. Meron pa tayong natitirang ngayon tsaka bukas. Ang sabi ng Pag-asa kumbachero hanggang kalagitnaan daw ng Mayo. Itong init na ito. Itong init. At baka nga mas maglagablab pa. Oo. Antindi. No? Pero sa Kamiling Tarlac pala kumbachero, mas mainit. Mas mainit sa Kamiling? Kamiling? 40 degrees. Ano yan? Yung hindi heat index. Temperature na Actual talaga yan. temperature din kumbachero. Oo. Antindi ng... Ito naman kasi sa Metro Manila itong itinalanin lang itong pinakamainit. Sa mga probinsya, dati nang may nakapagtatala talaga dyan, yan Tugigaraw na yan, yung, saan pa ba yung pinakamamainit na itatala nitong mga nakakaraan? Yung lagi, kumbachero. Pero yan, Kamiling, Tarlac. Kamiling Tarlac kumbachero nung isang araw ay record din daw Sabado rin? Oo. Tinan mo, iba talaga nung Sabado. Nung Sabado nga ito. Ano ba meron nung Sabado? Bakit ganyan, ano? Yun ay April 27. Nasaan ba kayo noon? Ayan, kayo ba'y nag-malling? Kayo ba'y nag-window shopping noong mga panahon na yan? Kayo ba ay tama. Nakalibre? Tama yung ginawa ninyong yun. Dahil yun ang pinakamainam na paraan para makatipid ka na sa bahay, sa kuryente, hindi ka pa magaanong nakaramdam ng sobrang init. May nakausap ako noong isang araw, kumbachero, nagdi-deliver siya ng Lalamove. Lalamove. Malaki katawan, maskulado, muscle. Siya nagmamaneho, siya rin ang nagbubuhat. Yung sa iba kasi merong meron taga-buhat. Kaya kapag may deliver ka o may papakuha ka sa lugar nyo na idadalhin sa ibang lugar, iba pa yung kargador. May rate yun. May rate para sa kargador. Ganon? Siya, para kanya na lahat, siya na rin. Malaki naman talaga ang katawan. Kapag daw wala siyang, at yung minamaneho niyang, mahusay din, nakakabilib din yung si Kuya. Dahil yung minamaneho niyang pang-deliver ay hinuhulugan niya. Yun ang diskarte. Nag-loan siya doon sa kumpanya, na mismo. Kahit na hindi bago, mapupunta na sa kanya. Pag daw coding yung kanyang sasakyan, yung pang-deliver niya na yun, nag-ano naman siya, motorsiklo, yung joyride. Nag-joyride siya. Kasi pag naman, ano pangalan niya? Pwede bang maging kaibigan niya? Si Kuya. Si Kuya lang ang pangalan niya? Kuya lang ang pangalan. Ang matindi, nung kinuwento niya, nung isang araw, nag-collapse siya. Habang namamasada. Grabe. Mabuti na lang daw at tumigil siya sa isang lugar. Andun yung ibang mga katropa niyang nagmumotor din, namamasada. Buti nga may kasama siya. Habang nagte-text daw siya, biglang nagdilim yung paningin niya at bumagsak siya. Tinakbo na siya doon sa isang bahay na malapit daw para malamigan. Naku, grabe. Yan po ang sa init. Sa sobra init po. Na-imagine ko tuloy yung nabanggit mo na yung mga nagmumotor, angkas, joyride, nagtatrabaho sa labas, nagdi-deliver. Paano kayo mga construction worker, kumbachero? Mga lineman ng Meralco, ng PLDT, ng mga Converge, ganyan. mga ganyan. Nako,
Kaya naman po ang mga kapulisan natin, ang mga traffic enforcer Oo. na nakabilad din sa arawan. Meron na ho ipinalabas na kautusan ang DILG, si Secretary Benhur Ambalos, para ang gamitin muna ng mga pulis ngayon ay yung kanilang light uniform. Yung para malamig-lamig ng konti, hindi yung naka-full uniform ka pa na nakapon. Pagsusuot mo pa nga lang, papawisan ka na. Talaga. Tapos pagsuot mo na, naku po, ang antindi nun. So yung type B siguro, di ba? Dati meron ganun. Type B. Naka-t-shirt lang. T-shirt lang sa taas. Yung sa kanila ay, ang sa mga pulis, yung light blue na may nakatatak na pulis. Pulis, kumaksyon. Mabilis. Ayun. Hindi pulis, kumaksyon, matulis. Hindi ganun. Ito ho yung kautusan na ipinalabas ng DILG. Ang binabanggit ho dito ay yung data mula sa Pag-asa. Pag-asa has issued a warning on the dangerous heat index levels across the country. Sabi niya ganun. The Department of Health, on the other hand, advises the public to take precautionary measures against the dangers of heat-related illnesses. In view of the foregoing, kaugnay nito, ikaw are plural to plural. You are hereby directed to issue an urgent advisory for all PNP, BJMP, and BFP personnel, pati pala mga bumbero, pati mga jail guards, to wear light uniforms, na magsuot ng magaan na uniform in the performance of their respective duties to alleviate discomfort and protect them from illnesses such as cramps, exhaustion, heat stroke, and others due to extreme heat. Dapat dinagdag na ni Secretary Benhur Abalos dun sa inilabas niyang kautusan na maglagay ng sapi sa likod. Ayun, maglagay ng good morning towel. Yung mga Hindi magti-t-shirt. ba pwedeng isama na rin yan sa issue? Sa ibinibigay sa mga polis natin at yung pang sapi sa likod? Sapi sa likod. Kasi naka-t-shirt ka man na ganyan kumbatsero Pag nabasa ka ng pawis. Ay nako sakit ang aabutin mo. Ayun. Kaya Secretary, pasama mo na yung good morning towel. At sa iba pa natin, yung mga LGUs, sa inyong mga traffic enforcers, at syempre, maging sa mga pribadong kumpanya na ang kanilang mga tauhan ay nasa field. Yung yung mga kartero natin. Oo nga pala. Yan. Mga courier services. Babang kartero ang Philippine Postal Corporation. Meron pa yata kung batsero. Yan, sa mga iba pang kumpanya ng mga messenger. Ayan, mga messenger na ang mga trabaho ay nasa arawan. Dagdag ng concern, maging concern tayo, yung mga kumpanya na yan ay maging alalahanin din ang sitwasyon ng kanilang mga trabahador. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Nako, mawawalan daw ho ng tubig. Kailan? Ang ilang lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. Antabayanan nyo kung saan-saan yan. At naku, ang tindi nitong nangyari dyan sa Negros Occidental. Isang 7 taong gulang na bata, napatay ang kanyang sariling tatay na pulis. Grabe, no? Pulis. Ang nakapatay ay anak na 7 taong gulang. 7 years old. Ang tindi nun. Sobrang matindi po yung balita na yan. Pero, speaking of police, nito ring weekend, pumutok yung balita. Tungkol dun sa magjowang pulis. Na magjowang pulis na nagtatalik sa isang sasakyan sa parking. Aba, yung ba yun? Ang nakahuli kong batsero, ang kanilang asawa na mga pulis din. Nako, major pala yung asawa ng babae kung batsero. May video yan May video yan. Matindi. Abangan ninyo at sa init ba naman ng panahon na to? Lalong pinainit ang tagpo ng 2 pulis na yan. Abangan nyo pa. Abangan nyo ang detalye ng mga balitang yan. Eric Dastas, ikaw pa may video ka pa nito. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Chap Chithun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na.
This time check is brought to you by ACS. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes at 30 ng Abril. Ay hindi, 29 pa lang pala. Masyadong inaapula sweldo 29 ng Abril 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Net income ng PAGCOR sumipa sa 42% sa first quarter pa lang ng 2024. Dole, may alok na libreng sakay sa LRT2, MRT3 sa araw ng paggawa, May 1. Katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na kaamba bukas. Pasahe sa jeep, hindi tataas sa PUV Modernization Program. Ilang lugar sa Metro Manila na sineserbisyuhan ng Maynila at makakaranas ng water interruption 6 na araw. Pulis, Binaril ng 7 taong gulang na anak, patay sa Negros Occidental. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa atin munang good news, ibinida ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang pagsipa ng kabuuang kita nito sa first quarter ng taon. Ayon kay Chairman Alejandro Tenco, umabot sa 25.24 billion pesos ang kanilang kinita mula Enero hanggang Marso, mas mataas ng 42% kumpara sa katulad na panahon noong 2023. Sinabi ni Chairman Tenco na ang 3 buwang kita ay naglagay sa state gaming firm sa tamang direksyon upang maabot ang 100 billion pesos na taunang kita para sa taon na magiging magiging kauna-unahan sa 40 taon sa kasaysayan ng PAGCOR. Obo naman. Dagdag ng PAGCOR chairman, ang net operating income nila ay umabot sa 18.9 billion sa first quarter, tumaas ng 54.22% kumpara sa 12.32 billion sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Ang bulto ng kita sa first quarter na umabot sa 22.29 billion ay galing sa gaming operations kabilang ang e-games at mga licensed casino. Yun. Kaya naman pala namimigay ng pera itong si chairman. Oo. Diba? Magpapapicture lang. Kung anong picture yan? Ayan, no? Bibigyan na kagad ng picture. Ayun. Ay, ng pera. Ng pera. Doon sa kanilang PAGCOR Photo Contest 2024 na may temang Harvest Time. Ayun. Ayun. Ayos. Congratulations sa PAGCOR. Ayun. 6:28 ng umaga. Na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon. Gising na. May alok na libreng sakay ang MRT Line 3 at LRT Line 2 para sa mga manggagawa sa Mayo 1 Labor Day. Sa anunsyo ng DOLE, ang libreng sakay ay sa pakikipagtulungan ng DOTR at ito ay maaaring ma-avail mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 o alas 7 ng gabi. Ipakita lang daw po ang mga empleyado ang kanilang company ID o government-issued ID para sa libreng sakay sa araw ng paggawa na idineklara bilang holiday sa ilalim ng proclamation ng Pangulong Bongbong Marcos. Regular holiday yan. Pula sa kalendaryo yan. Ayan, pag tinignan mo nga sa kalendaryo, pula. Ayun, yun doon sa taas, sa maliit. May 1. Yan ay Wednesday. Ayan. Alas 6:29 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. May nakaambang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas.
Bababa ang gasolina at diesel habang halos piso kada litro ang inaasahang bawas naman sa gaas o kerosene. Ayon sa Department of Energy, malalaman ang final adjustments sa resulta ng kalakalan sa Mino Plat, Singapore noong Biyernes. Alas 6:29 na ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Niniyak ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III na hindi sisirit ang pamasahe sa jeep kapag umarangkada na ang PUV Modernization Program. Sinabi ni Guadis na anumang pagtaas ng pamasahe sa jeep ay kailangang may basbas ng LTFRB at hindi ito basta-basta maipatutupad ng mga kooperatiba. Makakaranas ng 6 na araw ng water interruptions ang ilang lugar sa Metro Manila simula ngayong Lunes. Sinabi ng Maynilad na bunsod dito na isasagawa nilang maintenance activities hanggang Mayo 4. Kabilang sa mga maapektuhan ng ilang lugar sa Quezon City, Caloocan, Navotas, Parañaque at Pasay City. Para sa kumpletong listahan ay bisitahin daw po ang official Facebook page o website ng Maynila. Alas 6:30 na ng umaga, Laktiampua, isang 44 anyos na pulis ang nasawi ng barili ng kanyang 7 taong gulang na anak habang nakikipagtalo sa kanyang live-in partner sa loob ng kanilang bahay sa Sagay City, Negros Occidental. Isang tama ng bala sa leeg ang tumapos sa buhay ni Staff Sergeant Lerny Alacha ng Sagay City Police Office. Sa investigasyon, kinompronta ng biktima sa loob ng kanilang kwarto ang kinakasama dahil sa matinding selos sa dami ng text messages mula sa kanyang TikTok followers na pawang mga lalaki. Narinig ng bata ang pagtatalo ng kanyang mga magulang kaya kinuha nito ang baril ng amang pulis. Isang Glock 17 9mm caliber service firearm. Issued firearm yan, Issued firearm to. Na nakalagay sa plastic box sa labas ng kwarto at binarilang ama na tumama sa leeg nito. Ay, sus. Ayon kay Police Captain Judeces Catalogo, spokesperson ng Negros Occidental Police, nasa custody na ng Women and Children's Protection Office ang batang suspect. Maltindi yan, ano? Biruin mo, 7 taong gulang na 7 taon. Bata. At saka asintado. Oo. Binaril yung ama, buti hindi tinamaan yung nanay. Kaya nga. Oo. At siyempre, dadali ng bata yan hanggang Sa sa buong buhay niya. Buong buhay niya. Oo. Yung trahedya na yan. Ay, grabe. Susunod! Tito Bo! Ang kwento tungkol sa mga pulis na nahuli sa isang napakainit na tagpo Naku po. sa parking lot ng isang mall dyan sa Laguna. Antindi nitong kwento na yan, kumbachero. Antindi. Parang pelikula eh. Parang pelikula. teleserye. At ang Parang medyo hawig na dun sa linlang. Linlang. Napapanood ba yun? Oo, napapanood ko minsan. Ako naman, ang Nakikita ko minsan. pinapanood ko at last episode na kagabi, Oo. yung Queen of Tears. Queen of Tears. Yung Queen of Ayun, Tears. wag mo Yung- sasabihin. Wag mo sasabihin sa akin. Yung Bakit? mga Hanggang nangyari. anong episode ka na ba? Yung may isa pa. May isa pa ako. Ayun, yung episode 16 yung kagabi. Napuyat nga ako, hindi mo napasimat ako. Wag mo sasabihin sa akin. Wag mo sasabihin sa akin. Wag mo ikukwento. At Amo Jay! suspense yan. Heist! Abangan nyo ho ito. Ho? Yung isa, puro pulis. Puro mag-asa-asawang pulis ito. Yung mga nahuli ay nasa loob ng isang sasakyan. Anong oras ito, kumbachero? Mga alas 10 na umaga yun. Opening pa lang, mag-o-open pa lang ang mall. Siguro, ako lang, takas lang yan, tumakas lang. Yung bang walang makakahalata dito. Yung isa, yung lalaking nahuli sa anong tawag ng bubit ni Deo doon, Karnal knowledge, ay sarahento, yung lalaki. Yung babae, mother, ano rango nun? Sarento din. Parehong sarhento. Sarento din. Yung isang lalaking ano tawag mo kanina doon? Pinindeho. Napindeho. Yung napindehong lalaki ay major. Opisyal. Tapos yung kanyang asawa ay sarhento rin. Sarhento din. Ano, abangan ninyo ang detalye ng pangyayaring yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:34 ang ating oras. This time, Detergent.
Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride, washing machine detergent. By triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:39 ang ating oras. Kabilis talaga ng oras, ano? Aabot. ang dami naghihintay. Ang dami Chill naghihintay. lang kayo, Chill chill lang. lang. Chill lang, ha? Ang dami yung naghihintay. May follow-up po. May follow-up dito. May development na rin itong kasong ito ng mag-asawang pulis. Huli ang kanilang asa-asawa. Dalawang pulis. Huli ang kanilang asa-asawa sa isang mainit, napakainit na tagpo Yan. sa loob ng sasakyan sa parking lot ng isang mall. Yun. Aabot sa 45,000 bakanting trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment sa isasagawang job fair sa Metro Manila. Gaganapin ito sa Mayo 1, araw ng Miyerkules bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-122 araw ng paggawa. Katuwang ng DOLE sa Jobs Fair na ito ang Public Employment Services Office, Local Government Units, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ang Department of Migrant Workers. Alas 6:41 na ng umaga, maayapayabak kongan mga kabalen. Gising na. Napasok na rin ng prescription for sale ang ilang malalaking ospital sa Metro Manila. Ito po ang ibinunyag ni Dr. Tony Liachon, isang public health expert, sa harap ng patuloy na pagre-recruit ng isang pharmaceutical firm ng mga doktor sa mga probinsya. Ibinunyag ni Dr. Tony Liachon na nasa 20,000 doktor sa iba't ibang ospital sa Luzon, Visayas at Mindanao ang sangkot sa multi-level marketing scheme. Ano yan? Nag-networking Parang mga doktor? networking Aba, Parang ganun ang nangyayari. Baka Iba may yung- mga downline. downline. Oo, baka ganun na kapag kumikita yung nasa baba mo, may porsyento yung nasa taas. Nasa taas. Doon sa kinikita nung nasa Tama, baba. parang ganun ang nangyari. Pyramiding, networking. Nako. Ano yun, natutunan na yan ang pinasok na yan ng mga doktor natin. mga doktor, ano? Totoo kaya yan? Nagsalita na ba, Mother, yung kumpanya na tinutukoy diyan sa istoryang yan? Dapat, Yung pharma company daw yan eh. Dapat matawagan din yan. Oo, Saka yung Philippine Medical Association mismo. Oh, yan, Philippine Medical Association hospital, at yung Department of Health. Yung hospital, di ba may Philippine Hospital Association? May gano'n? Oo, yung O PHA. private hospital, parang gano'n. Oo, tama. Oo. Private Hospital Association of the Philippines. Meron ganun. Oo. Ayun. Dapat ho ay sumagot kayo dyan at wag magtatakipan kung totoo ho yan. Ha? Oo. At nang matukoy na kung sino talaga yung involved, kung meron yan, at kung sino hindi. Na-generalize kasi. Yun ang problema kung Nadadama bachero sa yung iba. dinami-dami ba naman ng mga doktor. Marami tayong kaibigan doktor at napapanggit na nga natin na wala namang masama na maglagay ng brand. Ng brand. Oo. Basta nakalagay yung generic Ayun. sa reseta. Dapat nakalagay yung Oo. generic. At yun naman ang nakalagay sa batas. Oo. Merong ibang mga doktor nagre-reseta raw kung batsero ng yung brand lang. Yung brand lang, wala yung generic name. Wala yung generic. Ay, doon, Kaya sabi yung sila, iba umaasa sa butika. Nagtatanong sa butika, wala bang generic yan? Ayaw daw, may mga butika na ayaw banggitin yung generic. Ayaw ding banggitin yung generic. At baka- sinabi raw na ito reseta sa iyo eh. Oo. Itong brand ang nireseta sa iyo. Ayun, oo. Dapat ano 'yan, may policy rin tayo sa mga pharmaceutical sa mga pharmacies. Pharmacy. Sa mga pharmacy na kapag yung pasyente, yung bibili nagtanong ng katumbas na generic,
ibigay nila. Ibigay. Kasi yun ang karapatan ng pasyente. Mas alam ng pasyente kung ano yung sitwasyon niya, kaya niya. Tama yun, kumbatsero. Tsaka yung sa generic ba yung branded ba hindi kasimbisa ng unbranded? Huwag kayong mahihiyang magtanong. Oo, dapat hindi. Huwag mahihiyang magtanong. Sabihin muna ng mga doktor na ganun. Oo. Nang magkaalaman tayo. Yun bang generic ay hindi kasimbisa ng branded? Oo. Magkalinawan muna tayo doon. At yan ba'y titindigan din at susuportahan ng Philippine Medical Association, ng FDA at ng DOH. Pag sinabi nilang gano'n, sige, doon tayo sa kung ano yung sinabi ng doktor. Kasi kumbatsero, ang problema dyan, hindi naman pare-pareho ng antas ng buhay ang mga pasyente. Kung parehas din naman ang efficacy niya, yung visa nung branded at generic, mas mahal yung branded dahil gumagastos ng uso yan sa research and development. Bukod sa research and development, kumbatsero, sa pagpupromote, sa marketing. Gumagastos. Doon ang malaki. Nagbabayad ng mga doktor na papupuntahin sa abroad para mag-seminar. Hindi yung hindi ba kasama yun? Hindi ba kasama sa computation yun? Kasama, pero yung sinasabing mag-seminar, mag-co-conference, pero naghahabulan lang pala doon. Ganun? Naghahabulan lang pala. Naglalaro lang doon. Hindi ba kasama yon? Alam mo, kasama, maraming pamamaraan ng marketing, kumbatsero Pero babalik tayo dun sa ethics ng doktor. Yun ang kahit na ano pa gawin ng pharmaceutical company, ilibre lahat. Bigyan niya ng kung ano-ano yung doktor. Ako nga, kung yun ang pamamaraan niya. At bahala na rin kung meron siyang nalalabag ba na tuntunin o batas doon. Pero pag nagreseta, pagdating sa doktor, kailangan ireseta ng doktor yung generic kasama. At saka isama niya yung brand kung meron siyang preferred brand, isama niya. Ayun, isama niya. Isama niya yung preferred brand niya. Tandaan niyo, meron pong generic law. Generic law. Doon nga po inuobliga ang mga doktor na isulat yung generic name ng isang gamot. Ganun ho yun. Pero oras na nagreseta ang doktor ng walang generic name, pwede nating balikan yung doktor. At may inulit natin sa mga butika, dapat alam nyo rin kung ano yung pag hinaghanap yung pasyente ng generic counterpart, ibigay ninyo. Yun. Paano yung mga doktor na aktual at sila mismo ang humaharap, nagsasalita para sa ilang mga produkto? Para sa ibang produkto? Nagpo-promote ng mga produkto. Gamot. Paano yun? Dapat kumbatsero. Dati nagkaroon na ng malaking issue dyan. Magsalita ang kwan dyan. Dapat magsalita ang samahan pwede ng ba yun? mga doktor dyan. Kaya nga Pati ang Professional Regulations Commission, yung PRC. Dapat mag-issue sila ng statement dito sapagkat may nakita na po ba kayong doktor na nag-promote ng isang particular na brand? Alam ba, commercial? Yung mga napapanood po ninyo sa kwan, halimbawa sa isang brand ng gamot na merong kunwari doktor na, hindi naman doktor, artista lang yun yung mga artista. Pero yung totoong doktor, hindi yung nagsusuot lang ng kunwari ang doktor. Pero yung totoong doktor, pwede ba yan? Ayan ang magandang tanong. Dapat yan, may ganon. Alas 6:47 ang ating oras. Tukoy na raw po ng PNP ang source ng deepfake audio ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito, matindi ito. At dapat talaga may resulta ang investigasyon dito ng mga otoridad natin. Sa report ng PNP sa Malacanang, sinabi ni Police Colonel Jane Fajardo na iniimbestigahan pa nila sa ngayon ang lawak ng pagkakasangkot ng source sa deepfake technology na ginamit ang boses ng Pangulo na maituturing na isang malisyoso, manipulative at edited material gamit ang artificial intelligence. Yung epekto ho niyan ang nakakatakot, kaya dapat kaagad natutuntun kung sino may gawa niyan at napaparusahan. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Mararanasan po ang mas matinding init ng panahon hanggang sa kalagitnaan ng Mayo na pinatindi ng nararanasang El Nino. Ito ang babala ng Pag-asa matapos umabot sa record high na 38.8 degrees Celsius. Ang init sa Metro Manila noong Sabado, tinalo po ang huling naitalang all-time high na init ng temperatura sa NCR
na noong pa palang 1915 na i-record 38.6 degrees noong pong May 1915. Alas 6:49 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Kumusta ba mga sili natin dyan? Eto na ang inaabangang istorya. Kakasuhan ng adultery at concubinage ang dalawang pulis na nahuli sa akto ng kani-kanilang mga asawang pulis din. Habang nagtatalik sa loob ng isang sasakyan sa parking ng isang mall sa Laguna. Sugatan ang isang police master sergeant na nakatalaga sa Police Regional Office 4A ng barilin ng parak na misis. Matapos mahuling nakikipagtalik nga sa isa ring Police Executive Master Sergeant na may asawa rin at ang asawa isa palang Police Major. Itong si Police Executive Master Sergeant, yung babae, ay nakatalaga sa Calamba City Police Station. Ayon sa report, matagal nang nagdududa si Major, 41 anyos, sa kanyang misis na isa ring 41 anyos na may karelasyon ito. Kaya nung may magtip at na magkasama ang dalawa sa isang mall, ay kaagad na nagtungo ang si Major kasama yung kanyang nagtawagan na rin silang dalawa. Ay, oy, kumare. Kumare, yung tama paleho na duda natin, puntahan kaya natin dalawa. Ano ang sabi naman ni Sargento, yung isang babae? Yes sir. Sir, yes sir. Major yun. Nang kumprontahin ng mga complainant ng kanilang makita ang sasakyan, umaalog-alog ba ito, Eric? Nung makita? Si Eric nga, gigil na mag-report. Teka muna, Eric. Chill ka lang dyan, Eric. Nang kumprontahin ng mga complainant ang kanilang mga asawa, tinangkapang tumakas ng dalawa at akmang sasagasaan itong mga pulis na manghuhuli. Ngunit binaril ng Major ang gulong ng sasakyan. Sasakyan pa pala ng kanyang misis. Sasakyan ni Major. Naku po. Ang gamit. Naku po. Tumalon sa sasakyan ang lalaking pulis. At akmang tatakbo. Ngunit binaril naman siya ng kanyang misis. Si misis ang bumaril. Si misis. Misis niya. Saan kaya tinamaan? Hindi nito para itong ano yung teleserye ni Senator Bong Revilla? Si Tolome. Senator Bong Revilla. Tumalon ng sasakyan yung lalaking pulis at akmang tatakas, ngunit binaril siya. Pinutukan siya ng kanyang sariling misis at tinamaan sa balikat at binti. Hindi lang pala isa, kumbachero. Balikat tsaka binti. Matindi rin. Pero talagang hindi muna niya pinatamaan. Pinadaplisan lang niya. Baka mahal pa niya. O baka naman sabi, hindi lang tawag doon, ang bilis, hindi ka mamamatay ng mabilis. Pahihirapan muna. Nakatakas ang babaeng pulis na misis ni Major. Paano? Patungong Batangas kahit flat na ang gulong ng kanya. Kahit nag-running flat na. Ang tanong natin kay Eric, ipaghandaan natin ang katanungan si Eric. Ang tanong ba nung bang nakita, hubudubad? Hubudubad? At nasan yung video? Nasan yung video? video? May video yan. Naku. Saka nung bang tumambling? May mga tangunan-tango dito. Naghahanap ng video. Si Sargento ba, nung tumalon ba siya mula sa sasakyan, siya ba'y hubudubad din? Yun na nga. Nakadamit ba siya? Ang tindi nitong mga tagpong ito. Parang teleserye sa telebisyon na kaabang-abang. Abangan po nyo mamaya ang sa damdaming bayan. Maihinit na tagpo. Maihinit na tagpo. Naglalagablab na tagpo sa balitang sinubaybayan ni Edniel Parosa. At tabihanan niyo po ang follow-up dyan. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaas.
Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay, narito pa ho kami. "7:02 ang ating oras. Yun. Si General Reuben Theodore Sindak ay andyan daw sa Department of Agrarian Reform, Bicol Region. Sila raw ay Mariaga sa Indugabos. mata na kamo. Sila raw ay nakatutok lagi dyan sa 2x2. Si Sir Randy Sakay dyan sa Heart Center. Happy birthday. Kumusta ba mga doktor at mga nurses at mga medical practitioners na dyan sa Philippine Heart Center? Mabuhay ho kayo. Happy birthday! Mukhang ngayon, wag daw ho kayong mga taga Heart Center, wag kayong almusal. At sagot daw ni Sir Randy Sakay ang almusal nyo ngayon. Jomel Gonzaga, magandang morning. Kilala mo pa pala si Jomel, kumbatsero. Mabuti pala't natatandaan mo pa si Jomel. Hindi ba siya yung taga Gatchalian Lechon? Siya yun. Jomel, good morning. Wala ba tayong lechon dyan? Eto na yung mga nag-aabang ng update tungkol dito sa mag-asawang, paano ba natin babanggitin ito? Mga pulis na nagtaksil sa kanilang mga asawang mga kapwa pulis. Hi! Hello! Kumusta po yung mga kaibigan? Ang inyo pong mapapakinggan ay isa pong pangyayari sa tunay na buhay. Maaaring akalain ninyo ay isang dula lamang sa radyo o isang tagpo sa isang teleserye sa telebisyon. Pero ito po'y tunay na pangyayari na nangyari sa parking lot ng isang mall sa Laguna. Wala po itong script. Wala din pong direktor. Ayan. Kundi pusang mga paggalaw ng kanilang mga kamay. Kanilang mga paa. Ayun, pati mga paa. At ng sasakyan. At ng sasakyan. May follow-up report ho dyan, si RH30 Eric Dastas. Come in, Eric! Come in, Eric! Mga tol, magandang morning at happy Valentine's. Dahil Ano? Valentine's. Happy Valentine's. Oo. At pumalo nga sa 52 Celsius ang naging takbo o init ng umuni mahuli ng kanilang asawa, yung dalawang parak sa loob ng isang parking lot ng mall dito sa Calamba City. Anong mall yan, Eric? Anong mall? Basta sikat na mall to eh. Ayaw rin magbanggit ng mall ni Eric. Ano bang parking niyan? Multi-level o sa open area? Open parking ba? Open area to. Sa open. Open. Kaya lang ito nalaman ay doon daw sa isang security guard na nagulat na lamang na nagkaroon ng komosyon doon sa nakita nila, nagkakaroon ng putukan na. Matapos pumutok doon sa loob ng kotse, may pumutok daw eh. Parang hindi natin mabatid yung anong klaseng putok yung nasaktihan nung security guard na mismo nakakita doon sa insidente. At hindi naman actually nakita na akto nagtatalik yung dalawa. Walang So hindi yung tulad ng tinatanong kanina ni Kumbatsero kung ito bang dalaway hubot-hubad ba ng mahuli. Kung nakapasok ba kung nakapasok ba. Hindi, kung nakahubot-hubad lang. Wala. Walang ganon. Wala pang ganong. Walang video. Kasi tumakas yung tumalon yung lalaki.
doon sa sasakyan nung babae. Yung ang may-ari pala ng sasakyan ay yung babae. Tumalon yung lalaki. Oo, pero so hindi naman humut-hubad nung ito'y tumalon. Walang ganung tagpo. Oo. Napanood lang natin siguro yung iba. Napanood na ako nga, hindi baka paniwala kasi si Jerry noong matanggap ko itong report na to at sabi ay napanood lang nila sa isang pelikula pero sa totoong buhay pala itong nangyayari pala talaga. Yun. Posible o sinampahan na nga ng kaukulang kaso ang dalawang pulis na naaktuhan umano na nagtatalig sa kanilang mga asawa sa lugar ng isang kotse na nakaparada nga dito sa isang mall dito sa Calamba City. Kasong adultery at concubinage at criminal matindi, at administratibo ang kakaharapin nitong dalawa. Nasaan na ba yan? Nahuli na ba sila? Yung isa ay nasa ospital. Yung lalaki? Yung lalaki. Yung lalaki na binaril ng kanyang misis na police din? Yes. Oo, yung isa hinahanap at, para panagutin doon sa isinampang kaso nitong kanyang asawa kong edad. So nakatakas talaga itong si Mrs. kahit na running flat. Ano yung sasakyan nito, Eric? Anong klase yung sasakyan? Isang SUV to. SUV. Maluwag. Maluwag ba 'yon? Pag SUV ba, Eric, maluwag? Kung nakikita ko to sa mga sasakyan nyo yung mga maluwag. Hindi, sasakyan mo. Ikukumpara ko nga sa sasakyan mo. Teka muna, yung bang babae, yung 41 years old. 41, no? 41 years 40 years old. Nag-usisa ka na ba diyan kung matagal na silang may relasyon? Yun ang pagdududa nung kanilang mga asawa at medyo siguro nakakahalata na medyo malamya na or hindi na active yung kanilang pagmamahalan. Siguro nagdududa na sila doon sa ikinikilos ng kanilang mga asawa. Mukhang ang una talaga nagdududa itong lalaki, yung si Major. Yung Major, parang nadidinig ko dito ay hindi na nag-perform gaano itong misis Pero paano nangyari na dalawa silang magkasabay na rumisponde do sa crime scene? Mukhang ito ay nakipag-coordinate na itong dalawa na meron niyang pagdududa itong police major. Nag-usap na sila. Pare-pareho ba sila ng unit? Puro taga-Calamba ba yan? Yung isa, isang sa R7. Ayun, yun malapit. Yung isang police, nasa R7. Ano yung R7? Parang human resources, parang ganon. Sa opisina? Sa opisina. Oo, sa opisina. Sino doon? Sino sa opisina? Naka-assign. Yung Sarento, TNCO. Yun yung binaril? Ito yung binaril. Yung nasa ospital ngayon. Tapos si nakatakas. Yung kalaguyo niya. Nasa Laguna, Calamba City. Calamba, Laguna. Tapos yung asawa ni nasa ospital, yung bumaril sa kanya, saan naka-assign? Yung misis na bumaril sa kanyang mister. Calamba din. Calamba Police Station. Calamba City Police din. Tapos si Major, yung Major sa Calamba din. puro sa Calamba. Yung Sarento lang yung nasa yung R7 o yung HR para yung mga resources na. Ano ba yan? Hindi pa inire-release ang mga pangalan, Eric? Actually, may inirelease na pangalan. Hindi lang natin mabanggit yung mga pangalan na binibigay. Baka makamali tayo ng bigay ng pangalan. Ang baka bigay ko Eric Texas at saka Katong. Baka magkabali-baliktad ka. Baka magkabali-baliktad tayo, Pero hindi. May kinasuhan na kamo eh. Sino yung kinasuhan?
Kung kinasuhan Oo, yung kinasuhan na dito, yung BNCO, yung dalawa. Oo, yung mga kalaguyo. Yun yung maharap. Ibig sabihin, mga kasaltong mga to, kasi ang final na kaso ay adultery and concubinage. Kasal sila, no? Hindi naman kasi papasok kung hindi kasal itong mga to dahil, di ba? Pero ngayon na Kajeri, katingin ay patuloy yung isinasagawang investigasyon na ayon doon sa ating source ay baka lang posible na ito yung mapawalang sala pa dahil hindi maipatunayan niya na nahuli mismo doon sa akto. Duda lang. Tamang duda. Duda. Baka naman merong pinag-uusapan tungkol sa human resources matters. O kaya merong sino-surveillance doon sa lugar na yon. Posibleng hindi pa, wala pang maibigay na talagang konkretong impormasyon o bigay na ikangay itong dalawa ay talagang naaktuhan mismo. So ulitin natin, hindi ito caught in the act, hindi nahuling nagtatalik, walang ganon. Hubot-hubad, walang ganon. Hindi hubot-hubad. Wala. Ulitin natin din na gano'n na ating kaklaruhin na ito ay walang ganong tagpo na nangyari. Wala bang video? Karaniwan yan, kapag may mga ganyang sino-surveillance, may video bago, di ba, ikaw, may pinakita ka sa akin dati na hinuling nasa ganyan tagpo hanggang sa loob ng motel may video Oo, may mga gano'n. Ito, kinukuha natin lahat yung na kay David Oro yung video, di ba? Pwede, na kay 19, i-check natin ito Kajeri Kating kukuhanin natin lahat yung buong-buo na establish noong mga kanilang asawa, yung pag-surveillance, yung video, at saka usapin ko mamaya pagkatapos ng si General Lucas upang actually para kami hawak na nito ayon dito kay Colonel Gawiran, kay Sid Gawiran sa kapagsalita ng Calabarzon ay na kay Colonel Jun Pajardo na at ibinigay na kay CPNP. Ganoon. Dinala na sa national, sa Camp Crame mismo. Yes, binigay na doon at kaya medyo tikom na rin ang kanilang bibig doon sa pagbibigay. Abangan natin, Eric, kung ano magiging yung version ng dalawa. Kung ano sasabihin nila, kung bakit sila ay nandun sa lugar na yon ng mga oras na yon sa loob ng isang sasakyan. Kung nga sinasabi wala namang, hindi naman nahuli na, hindi naman caught in the act. Yeah, wala. Puro duda lang. Okay. Puro pa lang. Gumagalaw yung sasakyan o hindi natin maalam kung kasi tented to itong sasakyan heavily tented itong sasakyan Kajeri Kating. Okay. Thank you, Eric. At aabangan natin lahat yung mga tagpo na mainit yan at baka papalo pa sa 55 Celsius ang init ng tagpo ng naganap na istorya niyan dito sa Okay, para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, to si Eric Tastas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Eric. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ay, ba't ba yun ang napindot ko? Antabayan na nyo at si Sherwin Alfaro. Nasaan si Sherwin? Mukhang meron ng kasamang mabibigyan ng pera at grocery. Andyan sa Santa Ana, sa Parañaque, no? San Valley, Parañaque. Si Sherwin Alfaro ang ating
malakas agent. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 29 ng Abril 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 20 priority bills target aprobahan sa pagbabalik ng second regular session ng Kongreso. Face-to-face classes suspendido dahil sa matinding init at 3 araw na tigil pasada. Heat index sa Iba Zambales sumipa sa extreme danger level na 53 degrees Celsius. Pagkakit ng sulat ng mga kartero ng PhilPost apektado ng nararanasang mainit na panahon. 2 pulis na nag-sex sa mall parking sa Laguna, kinasuhan na ng kanilang mga asawang pulis. Firewall sa ginagawang Makati o bahay sa Makati gumuho. Arkitekto patay, 2 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, kinasuhan na ng adultery and concubinage ang 2 pulis na hinihinalang may relasyon matapos mahuling magkasama sa isang sasakyan habang nakaparada sa isang mall sa Laguna. Sa report ni Eric Dastas, wala namang o hindi naman nahuli sa aktong nagsesex o nagtatalik ang 2 pulis na kinabibilangan ng isang police master sergeant at 40 anyos na binaril ng kanyang sariling misis na parak din habang kasama sa loob ng sasakyan ang pulis na misis ng isang police major. Antabayanan po ang mga follow-up pa dyan. Patay ang isang arkitekto habang sugatan ng 2 nitong tauhan matapos mabagsakan ng pader sa ginagawang bahay sa Barangay Olympia, Makati City. Dead on arrival ang biktimang si Architect Adrian habang nagtamo naman ng head injuries ang 2 pang biktima. Sa investigasyon, nakaupo ang biktima sa monoblock chair malapit sa firewall ng ginagawang bahay nang tumama ang malakas na hangin at biglang bumagsak ang pader na tumama sa ulo ni Architect Adrian. Nagukay naman ang 2 nitong tauhan at nabagsakan ng debris. Sa investigasyon ng Makati Police, walang safety gear o helmet ang 6 na trabahador sa construction site para matiyak sana ang kanilang kaligtasan. Sinuspinde ng Department of Education ang online classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa araw na ito hanggang bukas dahil sa init ng panahon at bukod pa sa tigil pasada. Inatasan ng lahat ng pampublikong paaralan na patuloy na magdaos o magsagawa ng asynchronous classes at distance learning simula ngayon. Ngayong araw ang simula naman ng 3 araw na nationwide strike ng piston bilang pagtutol sa deadline bukas sa consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Metro Manila ngayon. Kaugnay niyan, alamin natin ang sitwasyon sa Metro Manila. Kaugnay ng kilos pasada na yan ng tigil pasada na yan ng mga tsoper. RH52, Edniel Parosa mula dyan sa Pasig. Kami Edniel! Jerry at Anthony, nagtigil pasada ang buong linya ng pampublikong jeepney na may biyaheng Pasig hanggang Taguig ngayong umaga. Ilang huling round na nga, huling pagtatangka ng pagkontra sa consolidation ng PUV Modernization Program. Ito ay ang mga miyembro ng rutang TTP Joda na may halos 100 kasaping pawang kaanib ng transport group na piston. Pero normal pa ang sitwasyon at tumamasada ng mayorya sa mga pampublikong jeepney sa paligid ng pamilihang bayang ito sa Pasig sa pag-ikot ng DZRH News ngayong umaga.
wala pa tayong namomonitor na stranded na mga pasahero. Karaniwang apektado ng strike ng grupong Piston ng mga commuter mula Pasig Mega Market na patungo sa Quiapo at patungong Taguig. Pero may mga ruta tayong nakikita ngayon, Jared Anthony, mga papuntang Bagong Bayan na maaaring alternatibo ng mga patungong Tipas Taguig at maging ruta pa rin patungo sa Quiapo sa Maynila. Kausap din natin itong mga tauhan ng Pasig Traffic and Parking Management Office kanina lamang. Nabatid na wala pa rin silang nakikitang epekto ng aktibidad o kilos protesta na isinasagawa rito sa likod ng City Hall. Dito kasi sa tabi ng Mega Market at City Hall nagsisimula ng magtipon ng grupong Piston kung saan may mga bandera at stickers na isinaset up. Samantala, handa rin ang rescue units o libreng sakay ng Pasig City LGU. Ilang metro lamang ang layo mula sa pamilyang bayan ng Pasig sakaling kailanganin ng mga mananakay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Puntahan naman natin ang sitwasyon sa may Blumentritt na sa Maynila. Naroon si Tunay Boy Gonzales. Come in, boy! Boy, 29, Boy Gonzales. Metro Manila ngayon. Lipat tayo, kumpatsero. Sa Caloocan, nandoon si 23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Kato Jing, at natin bigyan ang dali ng trapiko dito sa may bagin ng MacArthur Highway, Samson Road, at ito papunta ng Monumento Circle sa Caloocan. Ay yung inaasahang tingil pasada ng mga commuters ay mukhang hindi naramdaman dahil napakaraming pumapasada jeep. Halos sila yung nagpapatraffic ngayon. Kaya yung MMDA na inaasahan din magkakaroon ng kilos sa protesta dito sa Monumento Circle sa tabanan ni Gata Tres Bonifacio ay nagsarin dito at binabantayan nila yung sakali magkakaroon ng protesta ay kukontrolin upang hindi yung mga sasakyan ay hindi magkawit-wintang tulad ng mga nakaraan na nasupresa sila. Ganun din yung DPSM, ang Caloocan Police ay nakatambak din dito sa may bahagi ng Monumento Circle para magbantay o magbigay ng seguridad kung sakaling isa sa katuparan yung kilos presta dito sa Monumento sa Caloocan. Samantala, ang Balabon del Dios naman ay naghandara ng mga sasakyan para sa libreng sakay kung sakaling karamihan kasi ay dito sa Piston, karamihang membro nila ay gali sa Balabon. Kanina, bahagyang humina o kumunti yung namamasada sa Balabon. Pero nung pagsabit ng alas 7 ay tumabigla, no? Kaya sabi nila, no comment na muna sila at unahin nila yung kanilang tiyan na may pagkain, yung kanilang pamilya, pero depende pa rin daw sa final kung ano yung utos ng kanilang pinaka-leader dito sa Kamanaba bago sila sumama sa tigil pasada. Sa ngayon, napakaraming jeep na namamasada sa bagay ng Balabon, Nabutas, Caloocan at lalo na yung MacArthur Highway na galing naman ng Valenzuela. Mula pa rin dito sa Monumento sa Caloocan, ako pala sa 23. And we tuloy sa pagpapalita, tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mula sa Kamanaba, lipat tayo ng QC. Andon si RH5 Val Gonzales. Kevin Val. Jerry at Anthony, tuloy-tuloy yung pamamasada dito sa Quezon City ng iba't ibang mga unit ng jeepney. Ang modern PUJ, pangingitong mga traditional na jeepney. Kami nandito ngayon sa bahagi nitong Roses Avenue dito sa Quezon City. Katabi lamang nitong Quezon Avenue at tuloy-tuloy yung pamamasada nitong mga jeepney rito patungo ng Roses, biyaheng Cubao at yung patungo naman yan sa iba pang area sa Cubao, Quezon City. Kanina kausap ko itong si Joan Oro, isa sa mga miyembro ng isang kooperatiba, itong Roses Transport Service Cooperative, at meron siyang payo dun sa mga katulad bilang mga super ng jeepney. Hanggang sa ngayon hindi makumbinsin ng gobyerno na pumasok sa consolidation. Pakinggan natin itong si
itong si Kuyang Johan Oro. Kahit na mag-strike kayo, kasama na lang kayo sa programa ng gobyerno. Dahil maganda rin naman yung ang programa ng gobyerno. Yung sa'yo, kuya, mga magkano yung kinikita mo sa isang araw? Dito kasi sa amin, gugros ng arawan lang din naman kasi ako dahil arawan lang ako. Magkano yung arawan? 1K. Ayun, 1,000 pesos niya. Yung dapat niyang kinikita sa araw-araw. Mali daw yung makaintindi ng kapwa nila mga chopper ng jeepney. Hanggang sa ngayon ay hindi pumapasok sa consolidation dahil aniya, hindi naman din ang gobyerno ang mamimili kung anong unit yung kanilang pipiliin, kundi sila rin mismo at wala raw silang inilalabas na pera mula sa kanilang bulsa. Wala rito sa Roses Avenue dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Mula sa QC, lipat tayo. Ay, balik tayo sa Maynila, kumpatsero. Nandun sa Blumentritt Retiro, si RH Tunay, Boy Gonzales. Coming, boy! Maraming jeep pero konti pa lamang ang pasero na papuntang Baclaran, nag-aabang dito sa Panulukan na Rizal Avenue at Blumentritt. Karamihan sa mga jeeper na may biyaheng Blumentritt Baclaran ay nakakonsolidate na kaya hindi sila sumasama sa tigil pasada. Ang biyaheng Retiro naman Blumentritt ay hindi rin kasama sa 3 araw na jeep strike ng Piston at Manibela. Ayon kay sa driver na si Roy Tunanan, halos lahat na ng biyaheng Retiro Blumentritt walang planong makilahok dahil nakakonsolidate na raw sila. Ayon naman kay Wilson Chan Manila Traffic and Parking Bureau Operation na hindi papayagan ng Manila LGU ang planong pagkilos at may mga nakaantabay pa rin sila ng mga masakyan na libreng sakay. Si Wilson, kamusta monitor po sa Manila? Magandang umaga po. Sa ngayon po makikita po namin ay wala pa po mga stranded na pasahero at tuloy-tuloy din po yung mga biyahe. Although meron po nagpasabi na po sa amin, nakasama sila sa tigil pasada, pero hindi pa rin po nakapagpahinto po ng mga biyahe. Sapagkat meron pa po mga iba na hindi kasabi nila ay patuloy po bumibiyahe. Tingin nyo baka hindi rin magamit itong inyong libre sakay? Na po ng dati po, nung meron po tigil pasada, hindi po nagamit po ng ating mga rescue vehicle. Malamang po hanggang sa ngayon ay hindi po magagamit po. Salamat po si Wilson Chan ng Chief Operation ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sama-sama tayo Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Meron pa kayang extension ang consolidation? Aba? Ano ba mangyayari sa ating transport groups, mga iba't ibang transport groups? Mamaya malalaman po natin yan sa deklarasyon mula mismo sa DOTR. At sino itong isang gwapong aktor? Sikat na aktor. Retokado daw pala. Ha? Ang ilong? Heist? Totoo ba ito? Hindi. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:30 na. This time check. Alas 7:37. Nasa linya po natin si DOTR Secretary Jimmy Bautista. Secretary, magandang morning. Hi, good morning Jerry, good morning Anthony. Yes, sir. Kumusta po kayo? Secretary, ay nasa tigil pasada raw ngayon, magtitigil pa. Bagamat hindi sa monitoring po namin walang epekto. Pero yun po bang deadline sa consolidation maiuusod pa ba natin yon? Ang decision natin dito ay hindi na natin papa-extend Jerry and Anthony, no?
more than nine times na natin na-extend tong deadline. So, siguro kailangan this time tuloy na natin yung programa. 9 times na pala yung usod-usod na yan, Secretary, ha? Yes. Kaya nga, ang balak namin dito sa DOTR ay ituloy na yung full implementation ng program. No? Yung programa naman, hindi ka agad aalisin yung mga lumang sasakyan na Jerry and Anthony. No? Opo. Ang gagawin lang muna natin ay ayusin natin yung mga operations ng mga grupo, kaya gusto natin magkaroon ng consolidation. No? Kailangan mag-consolidate nila into a corporation or a cooperative, no? Para maging maayos yung tinatawag na fleet management, no, yung dispatch system, no, yung tamang maintenance, no. And habang inaayos natin ito ay nakikipag usap naman tayo sa mga local governments na tulungan nating ayusin yung route, no. Kaya meron ang susunod dito yung route rationalization program, no. Nasimulan na natin yan. Magkakaroon ng local public transport route plan. And pag natapos natin yan, ay doon natin i-require yung modernisasyon. No? Pero habang roadworthy itong mga sasakyan ng ating mga cooperative, ay hindi naman natin sila kaagad papalitan ng mga bagong sasakyan. Opo. So pwede pang pumasada ang mga roadworthy na mga traditional jeepneys, pero paano ho yung mga hindi nakapag-consolidate? Ano ho mangyayari sa kanila after April 30? Ay hindi na mawawalan na sila ng prangkisa, no? Dahil yun na nga ang regulation natin, kailangan mag-consolidate sila. Yung franchise nila ay hindi na marirenew, no? Alam mo, napaka-konti na lang nitong mga prangkisa na to, no? And sa tingin namin na ito ay makakatulong para ma-rationalize natin talaga yung industry, no? Mabawasan yung traffic, no? Kasi maraming mga ruta na talagang napakaraming sasakyan, no? Dito lang sa Metro Manila, Jerry and Anthony, merong isang ruta dyan na 5 kilometers lang pero more than 100 yung nag-ooperate, no? So, kaya nag-aagaw-agawan sila sa mga pasahero. And kung minsan nagiging cost pa ng aksidente. No? So kapag ka po umpisa May 1, ito pong automatic na mawawalan ng prangkisa, di ano pong instruction nyo sa mga law enforcers natin like LTO operatives po? Una siguro, i-apprehend muna natin sila, no? Sabihan natin, pag nahuli sila, nawala silang prangkisa, ay tumigil na silang mag-operate, no? Pero kung sila ay mahuhuli ulit, eh, impound na natin yung kanilang mga sasakyan dahil considered colorum na sila. So ulitin lang natin, Sekretaryo, ang mga traditional jeepney papayagan pa rin. Nga lang, kailangan may franchise. At nandun sila, kasama na sila sa consolidation. Kapag wala ng franchise, hindi na dapat bumiyahe after April 30. Tama yun, Jerry, no? Kaya siguro hanggang bukas, meron pang pagkakataon na mag-consolidate sila. In fact, today and tomorrow, today may tumawag sa akin na isang grupo. Sabi nila, malaking grupo sila from Pasig and Marikina. And they will file for consolidation today, no? Habol po. Tama. Ito kasama to dun sa grupo ng mga tumapat sa tigil pasada pero hindi na daw sila kasama. Hindi na sasama. Opo. Okay, last point na lang po, Secretary. Ito po bang ano po bang update natin? Ilang percent na po yung nag-consolidate, nagparehistro po para po sa kooperatiba? Yung latest, it's almost 80% na, no? 80%. Ay na-update kasi natin yung ating files, no? Kasi may dati sinabi natin 80% na, no? And ngayon ay nakita namin meron pang mga
ibang information na isinama namin, merong mga kooperatiba na or ruta na hindi na isama doon sa previous study, no? Pero ngayon ay almost 80% na yung nag-consolidate, no? In terms of number of routes at saka terms of number of units, no? So nakita namin na ang study nga nung previous government with 65% consolidation, pwede na. Ito 80% na eh. Lampas na, ano? Tama, Jerry and Anthony. No? Opo. Okay. Secretary, pwede po bang isang pahabulang? Pahabulang. Ano na nangyari kay Mr. Cupido? Yung si Mr. Cupido Jerry Asuncion, dating LTO, dating LTO 4A Regional Director na tinanggal dahil sa reklamong extortion at pinaimbestigahan ninyo ito Secretary? Tama. Alam mo, Jerry and ilang grupo na nag-complain na humihingi daw siya ng pera, no, on a monthly basis, no. So, pinaimbestigahan ko yan sa aming isang department, no. And ang lumalabas, yung tatlo na nag-complain ay nagbigay ng affidavit na hindi sila yung tunay na tao, no? Yung tunay na mga leaders ng mga transport, hindi daw sila yung nag-file ng complaint. So because of that ay palagay namin hindi naman totoo, no? Dahil ito nga nag-issue ng affidavit yung tunay na tao na hindi daw sila yung nag-file ng complaint. May gumamit lang ng pangalan nila, Secretary. May gumamit yung pangalan nila. No? And sa totoo, kawawa din naman itong si Mr. Cupido, no? Nagtatrabaho. Mr. Cupido na rin tawag niyo. Mr. Cupido na rin ang tawag niyo. Yes. Although napalitan na siya, no? Habang ginagawa namin yung lumabas yung result ng investigation namin, napalitan na siya. So, kaya, paano ho yun? Parang ang dating Secretary, hindi na siya kumbaga parang pinarusahan siya, tinanggal, parang may kasalanan siya. Parang may kasalanan siya. Parang lumabas na kasi nga inabutan ng may na-appoint na bago, pinalitan na siya, no? Although hindi nagkaroon ng desisyon na siya ay talagang may kasalanan, kundi napalitan na siya. So ano pong gagawin po sa kanya, sir, na isa po exonerated? Actually, hindi recantation no? Hindi ho recantation yun. Parang may gumamit lang sa pangalan ng mga na-complainant, ano? So ano po gagawin kay Mr. Asuncion ngayon, kay Cupido? Dahil wala na siya sa LTO, no? Siguro pwede siyang mag-apply ulit kasi this is a presidential appointee, yung position. So pwede siyang mag-apply ulit and we can siguro help him. Pwede natin tulungan dahil kilala ko rin itong tao na to, alam ko na masipag din magtrabaho ito, no? And sayang din naman kung hindi natin siya matutulungan, no? So titingnan namin kung meron pang ibang mga position and siguro kailangan mag-apply siya dahil ang Office of the President ang nag-a-appoint ng regional director position. Ang pinakamailam lang, Secretary, malinis talaga ang kanyang pangalan kung talagang wala siyang kasalanan. Ano po? Yes. Ganoon na nga yung result nga nung investigasyon namin ay wala siyang kasalanan. Opo. Diyan sa DOTR, marami pa ho yatang bakante dyan. Wag lang yung secretary, DOTR secretary. Ano? Pwede niyang applyan. Secretary Jimmy, salamat po. Magandang umaga po, Secretary. Thank you, Anthony. Thank you, Jerry. Good morning. Good morning po. Secretary Jimmy Bautista. Cupido. Mr. Cupido. Mr. Cupido, mag-apply ka daw uli. Si RD Jerry Cupido Asuncion. Pero offhand, kumbachero, narinig naman na sa atin ng ating mga kababayan tong kwento ni Mr. Cupido. Parang unfair sa kanya yung nangyari, no? Oo, talaga. Isipin mong napalitan na siya
pending the result of that investigation. Tapos eventually nalinis yung kanyang pangalan pero wala na siyang mabalikan. Wala na siyang mabalikan at in fact natanggal na siya sa LTO. Na alam at ito pinatunayan ni Secretary na hindi totoo yung reklamo dahil ginamit lang yung pangalan ng mga nakalagay na pangalang complainant daw. Kaya maganda naman dito, Mr. Cupido, sabi ni Secretary Jimmy pag nag-apply, parang i-endorse ganun i-endorse siya. Wag mo lang daw punteryahin yung secretary position. Mr. Cupido, Jerry Asuncion, congratulations. Ay, naputol tuloy yung sandali po. Mr. Cupido. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, eto na si Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 minuto na lang, alas 8 na. Andyan sa Sun Valley, Parañaque, si RH6 Sherwin Alvaro. Go, Sherwin! Sorry, Jerry, naputol lang yung Zoom pero fiesta ang mood dito sa Santa Ana, sa Barangay Sun Valley, dito sa Parañaque City. At ang yan ba yung malapit sa yan yung malapit sa airport? Atong Sun Valley, parang gitna to no? Good morning, Katunying. Malayo, hindi po kami, dalawa kasi ang Sun Valley. May Sun Valley pa sa malapit sa airport. At dito naman, Barangay Sun Valley, malapit sa SM Bikutan. Ayun, sa kabilang side pala kayo. Kabila pala yan. Sun Valley po yata yun. Yun yung kabila. Itong napunta natin itong Barangay Sun Valley, ito yung original. Barangay Santa Ana. May gumaya, alam mo, gaya-gaya lang naman dito. Masiwa ako dati dyan ng PNK. Ayun, nakita na sa camera itong mga taga-Sambali. Oo, ito na, kita-kita kasi piyesta sa kanila sa May 5. Tignan mo naman, gumawa sila ng napakaganda mga banderitas, mga recycled materials yan, galing sa mga kung ano-anong plastic na mga napupulot, yung mga bote ng inumin, ganyan, tapos mga pinaglagyan ng pinagkainan ng taho. Pinagkainan ng taho, mga ganyan. Kasi yun, yung nasa dulo may plato pa ng plato pinagkainan ng pansit, ginamit din. At sila ang may pakanan yan. Sa mga to, sa likod natin yan. Tulugan, mga magdamag na buting-ting yan para magtabit ng kanilang palamuti. Kapistahan. May 5 ang kapistahan. Opo, May 5. May 5 po. Katunying, May 5 po piyesta sa amin at invitado kayo. Pwede dito, meron tayong boodle fight dito. Sorry Jesse, invitado tayo. Dito, boodle fight last time. Boodle fight, ha? Boodle fight, may pa-boodle fight sila dito. Ang mga ihahanda nila, mga sugpo. Wow! Matindi. Limango. Yung mga magpapalitson sila ng 16 na lechon. Aba naman. Baka pa yun, hindi baboy, baka. Talaga, ha? Hindi pala mga taga-Sun Valley. Ito mga taga-Sun Valley. Lalong-lalo nga dito sa amin sa Zone 3 sa Jesuit Homeowners Association. Yehey! Dahil malakasan kayong handaan sa May 5. Ito, may pandagdag tayo dahil sino paborito mong announcer sa umaga? Wala namang iba. Mula noon pa, si Katunying at si Jerry Baha. Dos sa umaga! Yay! Solid to, bigyan na natin ito ng 1,000 pesos! Yehey! Pambili ng lechon! Pipili sila ng dyan, ng mga itik. Mga inihaw.
Hindi, kaya ko palabunutan ng itik. Yung ano, ang balak, yung palabunutan ng litso na buhay naman. Litso na buhay. Cute ka na sana eh. Galing mag-joke eh. Pero ano ako. Pag sinod ng leader eh. Ayun! Ang t-shirt! Yehey! Salamat. Meron pang dagdag na, alam mo dahil sagot namin ang handa niyo sa piyesta, eto may dagdag kami, mga isda! Yehey! Salamat! Dang nakalata, nandaan sa loob ng DCRH grocery bag. Marami. Oo. Sabi mo yan. Unang-una, may baka sa loob. Meron. May baka pa, may isda pa. Unang-una, maraming salamat sa palatuntunang 2x2 kay Jerry at kay Katunying. Matagal nyo na akong subaybay. Ako ay isang driver. Pag upo ko sa umaga, DCRH na kagad. Maraming salamat po. 6 kilohertz, oo. Salamat po. Sa buong DCRH team, maraming salamat. Siyempre, nandito sa harap ko si... Parang barangay chairman. Magaling man na ng pati. Parang ang kanyang piloto. Ayos. Thank you. Maraming salamat po at sa mga fans niya dyan. Okay, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa Mutok sa DCRH Mas malakas promo, RX number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Hay! Nako, kainit ng panahon. Tama-tama ito kung may mga kailangan kayong ayusin sa bahay tulad ng bubong. Buti lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ang tindi pala ng heat index sa iba Sambales kahapon, kumbachero. Grabe rin, 53 heat index. Ang heat index. Nako, grabe ho yan, ingat-ingat kayo ha. Saan yan? Sa Subic? Sa iba Sambales. Kung Doming Mariano, mag-ingat po kayo. Ingatan nyo rin po yung mga mangga natin. Baka sobrang mainitan mawala yung tamis. Pero ang sabi nila kumbachero, ang mainit na panahon sa mangga, lalong natitik-tik daw na ganyan kaya talaga naman pasarap ng pasarap. Nakapagtatakam tuloy. Governor Jun Eldane, baka naman. At baka gusto nyong magpunta sa Subic, pumunta na kayo sa Aseya. Ayan, tama-tama. Puntahan niyo po din yung Infinity lugar. Pool at pagkatapos habang pumuntahan ba na hindi kayo nasiyan sa Infinity, kumbaga kulang nabiting kayo. Doon sa dagat. Sa dagat na kayo magpunta. At pag medyo kumalam-kalam na sigmura nyo, akyat lang kayo ng ilang hakbang, andun na ang barbecuehan. Sabihin nyo lang ang pangalan namin. Sabihin nyo lang po. Is bibigyan kayo doon ng mga libreng barbecue. Paglabas nyo lang, tsaka kayo sisingilin. Aseya. Napakasarap magpalamig dyan sa Aseya. Ayun! Sandali po lamang, 5 minuto na lang. 4 na minuto na lang pala, alas 8 na. Magbabalik po kami. This time check